Pinagpalang tanghali sa inyong lahat. Welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo para sa isang napakalakas na programa na magbibigay sa inyo ng napakalakas na mga pagpapala today and during the week. Kaya nga gusto ko na ihanda nyo na ang inyong tubig para mamaya sa ating prayer of agreement, ito ay babasbasan ni Pastor. At kung ikaw ay merong mga prayer request sa iyong finances, ay pwede mo na ilagay dyan sa comment section upang yan ay maipanalangin din. Kung maaari, tulungan mo kami na share ang programa na ito sa iyong Facebook timeline, sa mga group chats na meron ka, upang sila rin naman ay makapanood ng programa na ito at sila rin naman ay maging pinagpala. Kaya pakiusap, tumuto kayo wala umpisa hanggang sa huli dahil meron kayong matatanggap na blessing at ito ay kapupulutan ninyo ng napakalakas na pananampalataya o pangunawa mula sa salita ng Diyos. Amen? Kung ikaw naman ay may mga problema at kahirapan at nais mo ng kausap, dumaraan ka sa mga matinding sitwasyon, ikaw ay depressed, ikaw ay puno ng kahinaan sa iyong buhay, pakiusap. Nandiyan yung ating helpline number at ikaw ay mag-message o ikaw ang tumawag at nandiyan ang pastor para ikaw ay makausap, may pag-pray upang ikaw ay tumanggap ng tulong na mula sa Diyos. Ganon din naman, ngayon ay araw ng Lunes at inimbitahan ko kayo na magpunta sa pinakamalapit ng UCKG Help Center sa iyong lugar. Every Monday ay meron tayong Prosperity with God. Isa itong seminar na tutulungan ka para magkaroon ng isang buhay na matagumpay kasama ang Panginoong Diyos. So may mga malakas tayo na Bible study. And by faith, pag ikaw ay nagpunta, ikaw din naman ay magiging blessed. Ang ating simbahan sa ating main cathedral, main church, ay located sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Yan ay malapit lang sa gateway, tawid lang yan ng Mega World at ng Farmers. So, magpunta ka at ang mga pastors ay i-welcome ka. Meron pang 3 p.m., 5 p.m. service at ang main service ay 7:30 ng gabi at pwede mo rin i-check sa website kung ano yung pinakamalapit na UCKG Health Center sa iyo. So, i-check mo and pag nakita mo na may pinakamalapit na UCKG sa iyo, magpunta ka dahil ngayong araw na ito ay para i-bless ang iyong finances, ang iyong mga plans, ang lahat ng iyong mga targets at kasama ang Diyos, ikaw ay bibigyan niya ng tagumpay. Amen? So, magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program. Panoorin ninyo itong napakalakas na testimony na ito. Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Vanessa at nandito po ako para i-share sa inyo po yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Kasi noon nung hindi ko pa kilala yung Diyos, wala pa ako sa Simbahang Universal. Yung buhay ko noon desperado talaga. Desperado ako sa buhay. Yung tipong, lalo na sa pinansyal, yung tipo na kapag nagka-problema ako, hindi ko na agad alam gagawin ko kasi nga hindi ko kilala yung Diyos. Tapos, laging kapos, kahit na nagtatrabaho ko noon, laging kapos, malaking sahod, pero kapos pa rin yung pinansyal ko, kinukulang ako talaga. Hanggang sa maimbitahan ako ng isang katrabaho na magsimba sa Simbahang Universal. Tapos, doon nag-start na unti-unti naririnig ko yung Diyos, tungkol sa Diyos, at tungkol paano maging tapat sa Diyos. Hanggang sa nag-decide ako na maging tapat sa Diyos. Ibalik yung para sa Diyos, ibalik yung ikapo. Hanggang makita ko yung resulta, unti-unti, o resulta sa buhay ko. Kasi noon kala ko, walang direksyon yung buhay ko. Noon nakala ko na wala akong talento, wala akong alam sa ibang bagay. Pero nung naging tapat ako sa Diyos, nakita ko yung
yung direction niya, nakita ko yung, meron pang, magbo-boost pa yung ano ko, yung talento ko. Hanggang sa makita ko na pwede pala ako magluto. Tapos nung naumpisahan ko na magluto, binigyan ako ng wisdom na magbukas ng online business. Tapos nakita ko na patuloy, nag-uumpisa yung negosyo ko, lumalago. Nakita ko na yung mga customers dumadami. Tapos nakita ko din yung binibigay, patuloy na binibigay ng Diyos na mga idea na patuloy niya binibigay sa akin. Tapos patuloy rin yung provision niya sa mga customers. Kaya nagpapasalamat ako kasi nakilala ko yung Diyos sa Simbahang Universal at naging tapat ako sa Kanya. Naging tapat ako sa Diyos sa ikapuko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng pagpapala. At naniniwala ako na kung magiging patuloy akong tapat sa Kanya, patuloy niya rin akong pagpapalain. At marami pang pagpapala na ibibigay niya sa akin. Maraming salamat sa Diyos. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening of Faith program. At ngayon, maririnig ninyo ang mensahe na nais iparating sa iyo ng Panginoon Diyos. At patungkol saan nga ba ang mensahe ngayong tanghaling ito? Ang dahilan ng pagkatalo mo sa buhay. Yes, tama ang iyong narinig. Alam ko na marami sa inyong gusto magtagumpay, manalo, gusto nyo mag-breakthrough, gusto nyo na magkaroon ng successful na buhay habang kayo ay nabubuhay sa mundo na ito. At ang pinaka hindi mo gusto ay ang matalo sa iyong laban. Pero sa Biblia, ano ba yung tinuturo sa atin na pwede nating maging pagkatalo sa ating mga laban? Ano yung pwedeng maging dahilan? Ano yung pwedeng pagmulan ng ating pagkatalo sa ating mga laban? So ngayon gusto ko na basahin natin kung ano ang nakasulat dyan sa Biblia, sa Aklat ng Bilang, chapter 14, verse 41 to 45. Basahin natin ang malakas dyan. Ay ganito. Pero sinabi ni Moses, bakit sinuway ninyo ang utos ng Panginoon? Hindi kayong magtatagumpay. Huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon at matatalo lang kayo sa inyong mga kaaway. At sa oras na makipaglaban sa inyo ang mga Kananeo at ang mga Amalekita, mamamatay kayo. Hindi sasama ang Panginoon dahil siya'y itinakwil ninyo. Pero naglakbay sila sa kabundukan ng Kanaan kahit hindi sumama sa kanila si Moses at ang kahon ng kasunduan. So dito pinaliwanag ni Moses sa kanyang mga kababayang rebelde sa Diyos na ang dahilan ng pwede nilang pagkatalo ay yung hindi nila kasama ang presensya ng Diyos. At kailan nga ba hindi sumasama sa atin ang presensya ng Diyos? Lalong-lalo na sa ating paglalakbay o sa ating mga laban. Kapag sinusuway natin ang kautusan ng Diyos. Kapag sinusuway natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga kagustuhan para sa atin na gawin. Saan man merong pagsuway, wala doon ang Panginoon Diyos. Kung gusto mo na makasama ang Diyos sa iyong mga laban, kung gusto mo na saan ka man magpunta ay naroon din ang presensya ng Diyos, isa lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mong sundin ang kautusan ng Panginoon Diyos. Amen? So, ano kaya ang nangyari sa ginawang paglalakbay o pagsugot ng mga kababayan ni Moses? Tumuloy sila kahit na meron silang pagsuway sa Diyos. Kahit na hindi nila kasama ang Diyos. Hindi nila kasama
ang kaba ng tipana, nagre-represent sa presensya ng Diyos? O si Moses na lingkod ng Panginoon Diyos? Sila lang ang nagpunta doon. Gamit yung kanilang sariling kaalaman, yung kanilang mga kakayahan, dumepende sila sa kanilang kalakasan. Iniisip nila na ito ay sapat na. Sapat na yung mga kanilang sandatang dala-dala, yung dami ng kanilang hukbo, sapat na yung kanilang kahusayan sa pakikipagdigma, na ito yung pwedeng maging dahilan ng kanilang mga tagumpay. Pero ano kaya ang nakasulat sa Biblia? Basahin natin dyan. Pagkatapos ay sinalakay sila ng mga Amalekita at ang mga Kananeo na naninirahan doon sa kabundukan, at natalo sila at hinabol pa sila hanggang sa Horma. You see? Natalo ang mga taong ito. Pero bakit? Number one, hindi nila kasama ang presensya ng Diyos. Bakit? Kasi dahil sa kanilang pagsuway sa kautusan ng Diyos. Dahil tinalikuran nila ang Diyos, mas minabuti na lang gawin kung ano ang kanilang kalooban. So, nangyari na sila ay, walang lakas, walang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Even though physically mukha silang malakas, pero sila ay natalo pa rin sa bandang huli. So, tumingin ka sa akin. Ikaw na nagtitiwala sa iyong sarili. Ikaw na nagtitiwala sa iyong karunungan, kaalaman, sa iyong talento. Ikaw ay nagtitiwala sa iyong mga skills, mga experiences. Even nagtitiwala ka sa natapos mong pag-aaral sa isang universidad. Ikaw ay nagtitiwala sa mga kakilala mong maimpluwensya o sa malakas na family background na meron ka, kaibigan. Kung hindi mo kasama ang Panginoong Diyos, ay pwedeng mangyari sa iyo kung ano ang nangyari sa mga taong ito. Sooner or later, ikaw ay pwedeng matalo sa iyong laban. Pero bakit? Kasi nga, walang proteksyon ng Panginoong Diyos. Natatanggap lang natin yung protection ng Diyos kapag kasama natin siya. Kapag siya ang umuuna sa atin. Kapag siya ay nandiyan at nag-iingat sa atin. Nangyayari yan kapag tayo ay masunurin. Kapag ginagawa natin kung ano ang pagsunod sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban. So kaibigan, naunawaan mo ngayon ang dahilan ng pwede mong maging pagkatalo sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa magkatalo sa iyong mga plano, mga targets. Ito ang pwede maging dahilan ng pagkatalo mo sa mga future investments mo, yung mga laban mo sa buhay. Matatalo ka kung ikaw ay rebelde sa Diyos. Kung ikaw ay masuwayin sa kanyang kautusan. Matatalo ka kapag hindi mo kasama ang kanyang presensya. That's why we told you kung gaano ka-importante itong Campaign of Israel na ito. Kung gaano ka-importante na matanggap mo ang bautismo ng Banal na Espiritu. Kung gaano ka-importante na naisin mo sa buhay na ito ay ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos. Kasi kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos, kapag nandiyan siya umuuna sa iyo, kaibigan, ikaw ay magtatagumpay at mananalo sa iyong mga laban. Amen? Kahit yan pa ay isang higanting pader. May mga higanteng tao na gustong humadlang sa iyo, spiritually speaking, okay? Mga problema, mga kahirapan, mga pagsubok, mga mahirap na sitwasyon, mga hindi magandang mga pangyayari sa paligid mo. Kung kasama mo ang Diyos, sa bandang huli, magiging mabuti, magiging maayos, magiging pinagpala ang lahat. Amen? So, kaibigan, ikaw ay
ikaw ay magpatuloy sa iyong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen? At kung nakita mo ang iyong buhay miserable, puno ng kahirapan, no, bagsak, dahil alam mo na, meron sa buhay mo ang sinusuway mo ang kautusan ng Panginoon Diyos. So magbago ka, pagsisihan mo, talikuran mo yan at gawin mo kung ano ang tama at mabuti. Magsimula kang sumunod sa kautusan ng Diyos, makakasama mo ang kanyang presensya at saan ka man naroon, ano man ang gagawin mo, ano man ang mga laban mo, pagtatagumpayin ka niya. Amen? So, pinagpala na kayong lahat. Just practice yung knowledge na tinanggap ninyo ngayong tanghaling ito. Obey kung ano yung message natin ngayong tanghali na ito, and by faith. 2024 ay isang magiging matagumpay na taon para sa iyo kung lagi mong susundin ang kautusan ng Diyos. Amen? So pakiusap, kung ikaw ay merong tubig, hawakan mo ang iyong tubig at gawin natin itong prayer of agreement. Pagpalain kayo ng Diyos. Hello everyone, may the Spirit of God bless your life abundantly in Jesus' name. Have you prepared your glass of water? So please hold in your hands, because now we're going to be calling upon God, and I believe that God is going to help you. I do not know what challenge you are facing right now, but God is going to listen to our prayer and help you in this moment. So let's make a prayer. Close your eyes, please, and lift up to heaven this glass of water. My Father, in the name of the Lord Jesus, we have Marani people who are watching us in this moment in faith. In faith, my Father, that your Spirit will listen to our prayer and bring the help that they need. And that's what I ask you to do in this moment, my Father. Because there are people who have been suffering from insomnia, because, my Father, they are full of problems, and when they try to get the rest, they can't. We have people on medication, my Father, because they are feeling overwhelmed, they are feeling very bad because of their financial situation. People who got the bad news and do not know what to do. My Father, when they drink of this blessed water, let your Spirit come upon them in order, my Father, to help them, to heal the sick one, to give strength for those who are going through a hard moment, to help this person, my Father, who is in need of your help. That's what I pray in Jesus' name. So there where you are, you can drink of this blessed water, please. And in the name of the Lord Jesus, receive God's strength in this moment. If you are sick, receive healing. If you are in despair because you are going through a hard moment in your life, receive the assurance that everything is going to be okay, because God is going to be in the control of everything from now on. So in the name of the Lord Jesus, be blessed. And if you believe, please say Amen. So I believe that God, He just heard our prayer. And I would like to invite you who are struggling financially speaking, you who are in debt, or you who want to succeed in life and you do not know how, because you have been tried so hard to have a good life, but maybe this year it was not the best one for you. So today, in every Simba Universal, we are going to have the Prosperity with God meeting. And I believe that this service, what they're going to learn from God in this service, it's going to change the history of your life. So 2023, it's not over yet. I believe that in these days that we still have, before the end of this year, God, He can do great things in your finances. So if you want to break a financial breakthrough, if you want to succeed in life, so you can search for the Universal Church nearest to you, because today it's going to be of a blessing also. So pagpalain ka ng Diyos. Have an excellent day. Bye-bye.